Dumating na sa bansa ang mga tourism at foreign minister ng Southeast Asia at iba pang dialogue partners ng Pilipinas para sa unang salvo ng ASEAN 2026. Pilipinas ang chairman ng regional bloc ngayong taon. May report mula Lapu-Lapu City, Cebu ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, ano ang inaasahan sa high-level meeting sa pagitan ng tourism at mga foreign minister ng ASEAN? Unahin na natin, Menshu, yung ASEAN Tourism Forum, isa sa mga pinakamahalagang parte ng chairmanship ng Pilipinas ngayong 2026. At narito tayo ngayon sa Mactan Expo kung saan ginagawa yung Travex 2026. Isa itong platform para sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa Southeast Asia na mapakita ang kanilang mga tourism products, services, destinations para sa global audience. Ang ASEAN Tourism Forum ay isa ring pagkakataon para palakasin ng Pilipinas ang kooperasyon pagdating sa turismo ng Southeast Asian nations at dialogue partners ito tulad ng Japan, South Korea, India, Russia, Australia, US at China. We are engaging in collaborative discussions for the launch and implementation of the ASEAN Tourism Strategic Plan, kung saan yung mga ASEAN countries po ay in-identify po natin yung mga priority areas for tourism development. And these include resilient tourism development, empowerment ng ating mga tourism workers, improvement of accessibility. Isasagawa naman ang opening ceremony ng ASEAN Tourism Forum sa Mactan Shrine na pangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Siguro ngayon may nagtatanong bakit sa Cebu Province ginawa ang opening salvo ng ASEAN. Ayon sa Department of Tourism, ito raw ay para maipakita ang local tourism growth sa labas ng Metro Manila. Balik sa'yo, Menshu. Alright, Tristan, very briefly, ano naman ang aasahang outcome ng foreign ministers meeting? Nakatakdang pag-usapan ng mga foreign ministers ng Southeast Asia ang issue ng seguridad at regional stability dito sa rehiyon, kabilang na ang sitwasyon sa South China Sea. Para sa Pilipinas, ito ay ang agarang matapos ang South China Sea Code of Conduct, lalo na ngayong taon. So on the COC, I think what is important to underscore here is that the parties, AMS and China, they are all on board in terms of reaching a conclusion of the negotiations. So that's one thing to highlight. And that said, I think everyone, all the parties are really bent on being able to hopefully to endeavor concluding the negotiations within the 2026 timeline. Posible ring matalakay ang sitwasyong politikal at pangseguridad sa Myanmar at ang mga gusot na nararanasan ng Thailand at Cambodia. At yan muna ang update mula rito sa Cebu Province. Balik sa'yo, Menshu. Maraming salamat, Tristan Nodalo, nagbabalita mula Lapu-Lapu City, Cebu.